Jubilito TV Official. Okay, so yun. Inyo, what's up mga kabagis? Jubilito TV Official po. At eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating mahabang reaction video, mga kalingap at kabagis. No? So pangungunahan ko na po kayo, mga kalingap at kabagis. No? Kayo po ay mag-secure na ng popcorn or ng chichirya habang pinapanood nyo po itong reaction video na ito. Dahil mahaba-haba ito, mga kalingap at kabagis. No? Dahil reactionan natin ang isa sa mga one of the most na interesting na napanood ko dito po sa channel ni Kuya Bal Santos Matubang, no? Syempre yung pagcha-charity, pero ito yung isa sa mga find me interesting, mga kalingap at kabagis, no? At ako po ay na masyadong na-entertain dito, and I suggested Kuya Bal Santos Matubang to continue, no? To continue yung content niya na ito, at sa tingin ko po ay marami po makaka-appreciate na mga kalingap partners, no, na manonood ng content na ito, at marami rin syempre nag-aabang, no, dahil ngayon ini-interview ni Kuya Bal Santos Matubang ang mga kalingap partners, no, na ika nga'y binago ang buhay ng kalingap, no, mga kalingap at kabagis. Hindi naman may pagkakaila yan, no, hindi natin madi-deny na talagang maraming kalingap partners na nabago ang buhay nung sila po ay ika nga ay nag full time na sumuporta or ika nga ay in-apply ang pagiging isang kalingap partners, no? So dito sinimulan kay Dr. Lab. Ayan, napakaganda nung napakaganda nung ginawang lineup ni Kuya Bal, no? Sinimulan kay Dr. Lab. Then eventually yung mga ibang kalingap partners ay magsisunuran na, no? So ang tingin ko naka-line up na rin diyan si Gab Becerra, sila Papa Joms, sila Kalingap Edu, no? At mga iba pang kalingap partners. Pero sinimulan niya kay Dr. Lab, which is interesting naman po talaga, no? Dahil alam naman po natin ang isang Dr. Lab ay parang kung sa pelikula ay kontrabida, no? Honestly speaking, mga kalingap at kabagis, no? Kumbaga, Dr. Lab is yung ika nga pag sa isang pelikula ay kinaiinisan pero minamahal, no? Mga kalingap at kabagis ng mga viewers. At dito, tingnan natin kung paano binago ng kalingap ang isang Dr. Lab, both financially, emotionally, and spiritually, mga kalingap at kabagis, no? Kaya siguro na natin patagalin itong entradang to, no? Siguro sabay-sabay na lang po tayong manood at pakinggan ito pong interview ni Kuya Bal Santos Matubang kay Dr. Lab. Ayan. No further ado, mga kalingap at kabagis, simulan na po natin. Ito, mga kalingap at kabagis, no? Ako'y na-amaze ako dito. Bagong format ng intro, mga kalingap at kabagis. Magaling yung magaling ngayon yung editor ni Kuya Bal. At talagang pinaglaanan ng panahon, no? Yung intro. At ika nga ay, para sa akin, mas professional ang dating ngayon, no? Kumbaga parang kung kayo po ay nanonood ng Tony Talks, no, mga kalingap at kabagis, ay may ihahambing natin itong ginawang segment ni Kuya Bal Santos Matubang dito, mga kalingap at kabagis, no. At may pa, di ba? May bagong ika nga ay song si Kuya Bal na mga ginamit dito. At yung ika nga ay layout, no, ng format ng video, which means ang ibig ko sabihin, mga kalingap at kabagis, no, yung sequence, di ba, ay maayos ngayon, mga kalingap at kabagis, no? Kaya natutuwa ako talaga dahil talagang, di ba, level up na po yung pagkaka-edit at pagkaka-organize nitong video ni Kuya Bal Santos Matubang na ito. So pagpatuloy natin, no? Ang ganda, Bal Santos Matubang, tapos naka-blurred, no? Di ba? Pagpatuloy natin. Ama ng Kalinga. Magandang araw po sa ating lahat, mga kalingap, mga kaibigan. Ang inyong abang lingkod, Val Santos Matubang, sa ating pong first Kalingap one-on-one interview. Yan. So ngayon po ay malalaman natin ang ating pong unang kapanayamin, isang charity vlogger. Yan. Na mula pa po sa malayong lugar. At siya po ay pumunta po ng Daet at alamin natin po kung ano ang mga bagay-bagay po na nangyari
ang improvement, kaganapan po. At sa araw na ito, mga kaibigan, at itong kapanayamin, ang nag-iisang Dr. Love. Yes, Dr. Love. Yan. Magandang umaga po sa lahat at magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po Ano mga kalingap. nangyari? Yes. Upo tayo, Kuya Bal. Tuloy natin. Ano ba yan? Nag-minimize pambihira. So, si Dr. Love po ay dating Driver po. driver. Ito ba ay pampasahirong minamaniho mo or private? Private po. Sarili ko pong sasakyan. Ako po ay nag-transport provider sa lahat ng pelikula at komersyal sa buong Metro Manila po. Yun. Hindi basta-basta yan, no? Mga kalingap at kabagis, no? Transfer provider, tapos ang mga hawak mo, mga bigating channel sa Metro Manila. So, ibig sabihin, talagang, di ba, kung sa transportation mode, ika nga, ang pag-uusapan, kilala si Dr. Lab, no? Kilala si Dr. Lab, lalong-lalo na yung mga empleyado ng ABS-CBN at kung ano pa yung mga kung saan siya naka-affiliate ng mga malalaking media at that time, no? So pinagpalit ni Dr. Lab yung ganong klase ng ika nga ay sabihin mo ng kasikatan na rin, no, mga kalingap at kabagis, no, bilang maging isang kalingap partners, no. Ganon katindi ang impluwensyang naibigay ng kalingap dito kay Dr. Lab, no, mga kalingap at kabagis, no. Sige, pagpatuloy natin. May ads agad. Pambihira. Sige. Skip lang po muna natin to. Okay. Let's go. So, wala ka pang idea noon about sa mga charity vlogging o mayroon na rin? Well, actually, charity vlogging, hindi ko alam. Ang aking ginagawa noon, ako ay member po ng Couples for Christ. Since 2004, kami po ay gumagawa ng mga pabahay, yung tinatawag natin padugo, Yun. sa Gawad Kalinga. So, ibig sabihin, mga kalingap at kabagis, no? Although hindi pa siya familiar at that time ng yung salitang charity vlogging, yung ginagawa niya bilang miyembro po ng Couples for Christ ay matatawag na rin po natin kwan yun pagcha-charity, no? Tumutulong na rin siya, ika nga, no, mga kalingap at kabagis. Which is, di ba, hindi mo namamalayan sa sarili mo na nagcha-charity ka na, di ba? Nakakatulong ka na ng kapwa mo by means of, by joining Couples of Christ at yung mga activities na ginagawa nila ay part na yon, no, ng ika nga paghubog kay Dr. Lab para maging ika nga ay charity vlogger in the making noong mga panahon na yon, no? Hindi niya palang nararamdaman sa sarili niya, pero hinuhubog na siya pala, no, ng pagiging miyembro niya ng Couples for Christ, mga kalingap at kabagis, para maging isang, di ba, ngayon po ay charity vlogger. Yun pala yun. Sige, magpatuloy natin. Okay. Gawad Kalinga, kami nagtatrabaho pero wala kaming sweldo. Gumagawa kami ng mga bahay, pero wala kaming bahay. Yun lang. Tulong talaga para sa yung ginagawa ng Gawad Kalinga. Ibig sabihin, Dr. Love, hindi mo pa narinig that time yung about Kalingap Charity Vlogger. Wala pa po akong idea noon yung tungkol sa Kalingap Charity Vlogger. Pero napanood ko lang. Napanood mo pala? Napanood ko lang. Facebook o sa YouTube? Nitong 2018, Yun. 2019, ganyan. Sa Facebook. Sa Facebook. Sa Facebook. So dahil doon, nagkaka-idea kayo about sa charity vlog? Oo, nagkaka-idea ako. Doon ko na sinubuk, sabi ko, napanood kita actually. Napanood. Yun, mga kalingap at kabagis, no, maidagdag lang natin, no? Kasi alam nyo, si Kuya Bal Santos Matubang at that time, no, during pandemic time talagang, di ba, sikat na sikat si Kuya Bal sa Facebook, no, sa platform na Facebook, mga kalingap at kabagis, no. Although hindi pa siya nakapokus sa YouTube at that time, pero pag sinabi mong Bal Santos Matubang, BSM, no, kilalang-kilala na po yan sa Facebook, no, noong mga panahon na yon, mga kalingap at kabagis, no. At hindi po may pagkakaila yan, no, dahil
Tanungin mo yung mga nanay at tatay, mga tita mo, no? Pag sinabi mong Bal Santos Matubang, kilala nila yan. Di ba? Kita kay sikat na sikat ka doon kay Lola Damiana. Ayun, naabutan mo pala yun. Oo, yun. Talagang halos buong Metro Manila, kapag ikaw ay nagpi-Facebook, Tama. talagang mapapanood yung mga ginagawa mo doon kay Lola Damiana. Kaya doon ako nagka-idea na, sabi ko, baka isang araw makakasama kita at makapunta ako ng Dait para makapag-charity. Alam nyo mga kalingap at kabagis, no? May dagdag ko lang doon sa sinabi ni Dr. Lab. No? Once na hook ka sa kalingap, no? Once na na-tie up ka sa kalingap, mga kalingap at kabagis, no? Hindi po pwede sa sarili mo na sabihin mo na member ako, kumbaga parang magpapamember ako ng kalingap or magiging kalingap partners ako, di ba? Hindi po pwede. Talagang may tatanim sa damdamin mo yung eagerness na ma-meet mo ang isang BSM, mga kalingap at kabagis. Kaya nung tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon noon, no? Way back nung ilang taon na ba? Magto 2 years na yata nung pumunta po tayo ng Dait. Talagang ginawa natin ng paraan yan, no? Na makilala at makadaupang palad ang isang BSM, no? Na honestly speaking, syempre tumulong din sa atin na makilala dito po sa community ng Kalingap. Kumbaga, we are returning the favor to Kuya Bal, no? Di lamang sa mga reactors, pati na rin po sa mga Kalingap partners, no? Malaking kwan po yan, malaking ika nga ay honor, no? Na ma-meet mo personally ang isang BSM, no? At talagang gagawa ka ng paraan. Ako, from Dubai, di ba? Talagang gumawa ako ng paraan. Biruin mo, ang layo ng tinitirhan ko. From Central Luzon, no? Pumunta po ako ng Camarines Norte. Talagang pinaglaanan ko ng panahon yung pagpunta kay Kuya Bal Santos Matubang para makadaupang palad siya. So ganun din yung mga nasa puso ng mga ibang Kalingap partners na hindi pa nami-meet si Kuya Bal in person, na talagang nasa puso nila na sinasabi na one of these days, no, mamimit ko rin si Kuya Bal Santos Matubang. So, huwag kayo mapanghinaan ng loob sa mga hindi pa nakakapunta o nakakadaupang palad si Kuya Bal, di ba? Time will tell. At yung eagerness ninyo na talagang ika nga ay makita siya, no? So, magpatuloy natin. Anong taon yung Dr. Lab na ikaw ay nakarating ng Dait nung dala mo yung sasakyan? 2022, I think, pag 3 years ko na yun, 4 years, 22. 22 po, ako ay, 2022. Yun. ako'y una talaga, gusto ko lang pumunta noon. Yung nagtawag ka ng first batch, Yun. nagtawag ka ng first batch, pupunta ako noon, pero meron ako mga problema nga iniasikaso na hindi ko pwedeng iwanan noong mga panahon na yun. Kaya, atubili ako sa pagpatuloy na pumunta nung unang tawag mo. Pero sumubok na akong pumunta rito noong mga panahon na yun kasi sa tuwing may pasahero ako ng Naga, gusto kong pumasok dito Sa Dait, sa Dait. Camarines Norte. Pupunta akong, lagi ako nahaharang dyan sa kasi stricto masyado dyan sa pasukan dyan sa may lupi. Panahon ng pandemya yun. Pandemya. Panahon ng pandemic. Ayaw ko yung tinutusok yung ilong ko. Kahit sa Del Gallego, hindi ako nagpapatusok ng ilong eh. Kasi dinadaan ko Kasi dati sa ang higpit sobrang noon. sobrang higpit noon. Kahit pero sa Del Gallego, kaya kong lusutan. Yung tusok-tusok, nalulusutan ko. Wala akong tusok-tusok talaga noon. Hindi ko May napansin lang po ko mga Kalingap at kabagis, no? Si Kuya Bal suot yung ID. Doc, nasaan yung ID mo? Pambihira ka. Ba't di mo suot-suot? Tanong lang naman. nagpapatusok. Yung Noong panahon ba na pumunta ka ng Dait, may trabaho ka pa rin ba noon? May trabaho ka pa rin? meron po. Ano pa ako, yung nasa biyahe-biyahe pa ako. Transport provider kasi ako, kahit saan ako nakakarating. Karating ako Ilocos, Bicol, kahit saan. Sagada, Bakit Baguio. mo naisipan, Dr. Lab, na pumunta ng Dait? Nag-try lang talaga ako kasi iniidolo na kita doon sa paggawa mo yung sa pag-vlog mo kay Lola Damiana. Sabi ko baka kaya ko rin. Subukan ko talaga makapag-try na mag-vlog sa Dait.
Viral talaga si Lola Damiana at that time, no, mga kalingap at kabagis. And honestly speaking, dyan talaga, ika nga, nakilala si Kuya Bal. Although nag-YouTube na siya at that time, talagang doon nag-boom yung channel ni Kuya Bal Santos Matubang, no. At talagang marami ang nag-subscribe, marami ang sumuporta, at marami ang humanga doon sa ginawa ni Kuya Bal dito po kay Lola Damiana. And I'm still hoping, mga kalingap at kabagis, no, na darating ang time na muli makakapagpa-viral itong si Kuya Bal, no, ng kanyang mga tinutulungan, no, mga kalingap at kabagis. Nakakamiss lang kasi, di ba? Honestly speaking, si Kalingap Rab, marami na siyang napabiral. At si Kuya Bal ay, di ba, although may views, di ba, pero kumpara sa mga naparami ang napabiral, ay talagang, di ba, naghihintay pa rin tayo, no, ng susunod na ika nga mapapabiral ni Kuya Bal Santos Matubang, no? So, pagpatuloy po natin. At makilala kita, sabi ko gano'n. So, ang tandaan ko doon, ikaw ay pumunta ng diet, may dala kang sasakyan. Opo, dala ko yung sarili kong sasakyan. Kasi iniisip ko na yun eh. Na sabi ko, mas kailangan ng sasakyan pag ikaw ay pupunta sa isang lugar, lipat-lipat. Mahirap pag nagmotor ka lang. Tama. May motor naman ako, pero sabi ko, di, kailangan ko mas maganda para sa akin yung may sasakyan. At makaka-transport ako kahit saan-saan. At yun ang simula na ikaw ay nag-start ng pag-vlog. Opo, yun. Yung tinanggap mo ako, yun. Pasalamat ako hanggang ngayon. Walang katapusang pasasalamat. Wala ka Tinanggap mo ako. pang YouTube noon, meron na. Meron ako, YouTube-YouTuban. YouTube-YouTuban lang. Wala pa akong idea kung paano mag-YouTube talaga. Meron akong YouTube, pero wala pa akong alam Wala pang alam. kung paano gagawin. Hindi ko alam kung paano mag-vlog. Sino sa mga vlogger na nakilala mo doon nung ikaw ay nagpunta sa Lighthouse? Yung nakita mo doon? Ang mga, yun yung mga unang dating doon. Sila, ang mga nakilala ko agad, sila si Kindred. Kindred TV. Oo. Yan, sila si Mr. J. Diyan na yan noon pa. Ano naroon na si Mr. J? Andun na. Nauna pala siya kasi Nauna. Si Nauna Kalingap sila. Tata, Ayun, si Starax. Yan, yung mga Nandun na nauna. rin. Sila Jilumags. Yun, dami sa daming dumarating na nakikita ko araw-araw. Ayun. May ads ulit. Dali lang po mga kalingap at kabagis. Skip lang po natin yung ads. Dalawa to. Ayan, sabi ko na eh. Dalawang ads. Okay, tuloy. So mula noon na ikaw ay napunta sa Daet, sa Lighthouse, tuloy-tuloy na yon. Tuloy-tuloy na po yun. Hindi ka na bumalik sa dati mong trabaho? Hindi na po ako bumalik bilang transport provider. Sabi ko, nag-enjoy na ako rito. Kasi sabi ko, wala na eh, yung pandemic na. Dumating na sa punto na talagang humihina na yung biyahe namin. Kaya, Dahil sa pandemic. dahil sa pandemic. Wala na talagang ikakamatay na ng mga Pilipino noong mga panahon na yon. Sabi ko, kung mayroong mang binahagip sa akin ng Diyos na talento, gagamitin ko pa sa ibang paraan naman. At dito ako napunta sa vlogging. Ito magpapatuloy po sa ating one-on-one interview with Dr. Lam. Hindi mo na po humigop ng VSM Kalingap Kape. Ang kape ng Naks. puso. Diba, sabi ko sa inyo mga kalingap at kabagis. Yan ay format eh. Sarap ng kape. Sarap ng tulog at nagpapagaling sa ating karamdaman. Hindi ako uminom ng ibang kape talaga kasi ang kape na yung mga instant coffee na binibili natin dyan sa mga grocery, kinakabag ako. Dito hindi ako kinakabag. So, sa gustong tikman ito, Kung mataas ang uric acid nyo, BSM talaga ang pinakamaganda. yes. So, balik tayo po sa ating mga katanungan kay Dr. Lam. Sige po. Anong nagtulak sa iyo na bakit ka nagka-interes na pumunta ng Daet, especially sa Lighthouse sa mga vlogger?
ano, idealism kuya. Yung sobrang paghanga ko sa iyo, sa inyong ginagawa ni Kalinga Prab. Sabi ko, hindi po pwedeng hindi ko makahimamat, Bisaya pa, makahimamat ang mag-ama na ito kung hindi ako pupunta ng Dait. Yun. Kailangan pupunta ako ng Dait, makilala ko sila. Actually, si Kalinga Prab nakilala ko na sa Maynila pa lang eh. Doon sa isang concert sa MOA. Nakilala ko siya doon. Nagpaalam ako sa kanya kung pwede ba ako. Sabi niya, pwede naman. Tapos sabi niya, paalam ka kay Papa. Kaya yun, nag-text ako sa iyo. Yun. Nag-text ako sa iyo ng Miyerkules. Sinagot mo ako ng Linggo. So, ang tagal po mga Kalingap, na hopeless na ako. Yung panahon na yun na nag-text ako kay Kuya ng Miyerkules, ano yun eh, nag-text yata ako gabi. Habang nanonood ako kay Lola Damiana, kasi hook na hook ako kay Lola Damiana noong mga panahon na yun eh. Nag-text ako kay Kuya. Sabi ko, sana mapansin ni Kuya itong aking text. Biruin mo, nag-text ako ng Miyerkules, Huwebes, walang reply, Biyernes, walang reply, Linggo, hapon, ni-reply niya ako. Siguro, pagkagaling siguro niya ng simbahan, ni-reply ako. Sabi niya, pwede ka naman pumunta rito. Vlogger ka ba? Sabi ko, hindi pa nga po eh. Sabi niya, pwede ka naman pumunta rito, pero wala matutulugan ka. Noon, panahon na yun, Kuya, Marami. nandun lahat ang mga vlogger. Yun. Yung first batch. First batch, nandun lahat. Sabi ko, hindi po Kuya, wag niyo pong problemahin yung aking tulugan. Kasi pwede naman ako matulog sa van. Kumbaga, baka sinubukan mo lang ako kung kayanin ko ba o hindi. Pero siyempre, kuboy ako. Ang malaga po, mayroon ako maliguan. Pero yung matulugan, wala pong problema kasi pwede naman ako matulog sa Grandia. So that time, anong source mo noon na pinagkukunan? Budget mo? Yung tindahan namin, meron kaming karinderya. Tapos yung mga biyahe ko. Minsan, meron akong commercial, pelikula. Isa-isa na lang Kuya eh. Minsan may mga tawag ako sa labas. Biyahe Bicol, biyaheng Ilocos, biyaheng Baguio, biyaheng Sagada. Tinatakbo ko yun. Ayun. Nakatikim ka ba doon sa dati kong programang allowance ng mga vlogger o hindi mo na nabutan yun? Hindi po Kuya. Hindi mo na nabutan Hindi yun? ko na nabutan. Pero binigyan mo pa rin ako. Noong panahon na yun na Yung kami ni Boss Awe, gumagawa doon sa second floor. yun. Binigyan mo din Nandun ako. ka Nakatikim din ako. Okay. Kahit last batch ako, pinatikim pa rin ako ni Kuya doon sa kanyang allowance. Kami ni Boss Awe, kasi gumagawa kami sa second floor. Anong... Salamat nga pala doon, Kuya. Salamat nga pala. Anong kwento, Dr. Lab? Kasi dumating ka ng diet. Ikaw lang mag-isa. Opo. Tapos ngayon, nandyan na ngayon ang asawa mo. Anong kwento niyan? Ay, grabe yan, Kuya. Sa totoo lang, dumaan Very ako sa interesting matinding na to. pagsubok bago dumating dito sa Lighthouse. Yun nga, nung nagtawag ka sa akin ng nagtawag ka sa na kung sino yung unang gustong pumunta. Hindi ako makapunta kasi yung panahon na yun, Kuya. Mga panahon na yun na kasikatan ko sa biyahe talaga. Yun. Sobrang sikat ako, yung kilala akong yung provider, yung kilala akong namimigay ng mga biyahe, tinatawag. Sikat ako. Mapapelikula man yan, ABS-CBN, o commercial man yan, kilala ako. Dahil sa sobrang kasikatan ko yan, nakalimutan ko ang Diyos. Ayun. Sa sobrang kasikatan, nalulong ako sa droga. Yun Bisyo. lang. Doon naman bisyo po na yan. Siya Open book nagpalubog yan sa kay akin. Dr. Lang. Okay. Tapos, dahil sa pagkalubog ko sa bisyo na yan, doon na na-umpisa, nasira yung pamilya ko. Nagkalitsi-litsi na yung anak ko, inaaway ko na, nawala na respeto sa akin yung anak ko. Yung asawa ko, parang wala na rin respeto dahil sa sobrang galit nila sa akin, kinasuhan ako. Yun. Kinasuhan ako. Pag natin ipagpatuloy yung ating pong kwentuhan kay Dr. Lab, Commercial eh. Dali lang po.
maganda na ng paganda yung istorya eh. Okay, tuloy. Isa muna ang patalastas. This VSM Kalingap Kape. Ayan na, may commercial 9-in-1 pa. Healthy Coffee Mix. Ang kapeng may puso. Bakit? Una, nakakatulong upang mapanatiling malusog ang ating puso. Fast forward na Pangalawa, natin. nakakatulong upang mapanatiling healthy at malakas. Ang kapeng may puso. So muli magandang araw po, magandang gabi sa ating lahat, sa ating mga viewers, sa ating live premiere. Kalingap one-on-one interview. Kasama natin muli ang ating pong napakagwapong si Dr. Lab. Thank you po. May tsura lang. Yun ang kwento Opo. na paano napunta dito yung si Mrs. Lab. Hindi, Pagsubok. ito matinding pagsubok. Nung pinakulong nila ako, actually ang kaso ko is Bausi at saka cyber libel. Ang nagkaso sa akin, asawa ko lang din. Asawa mo lang din nagkaso sa'yo. Kaso sa akin. Tapos, ay di, ang nagsabi siya sa akin itong huli, talaga, ang nag-file ng kaso sa akin, yung anak ko. Dahil sobrang kahihiyan niya sa akin bilang ama, Okay. nawala na siya ng respeto sa akin. So, sobrang galit sa akin. Kinasuhan na ako pinakasuhan nila ako mag-ina. Bausi at saka cyber libel. Yun. Ang hirap po nun, no, mga kalingap at kabagis, no? Of all the people na pwedeng kumalaban, no, at magsampa ng kaso sa'yo, sariling dugo mo pa or kapamilya mo pa, mga kalingap at kabagis, no? Masakit yon, no, sa parte ni Dr. Lab. Dahil sabi niya, asawa, anak, di ba? Kinamumuhian na siya. Kumbaga parang itinututwa na siya, di ba? Masakit yon. Pero you have to pay for the price, ika nga, ng mga bagay-bagay na ginawa mo. No? Mga kalingap at kabagis at the past. At siguro hindi naman ika nga ay masasabi nating hindi naman i-deny ni Dr. Lab yung mga bagay-bagay o mga pagkakamaling kanyang ginawa sa nakaraan. Kumbaga parang pinatunayan niya, no, sa kanyang pamilya na deserve pa rin nila yung pagmamahal ni Dr. Lab. Kaya ginawa niya ang paraan para magbago, di ba? At muling bawiin yung mga nawala sa kanya, asawa niya at yung anak niya, no? Patuloy natin. Yun. So, talagang noong mga panahon ko, 2020, humaharap na ako sa korte noon. Kinasuhan nila ako. Yung panahon na yan, puro ako kaso. Ang kaso ko lang din, ay may 3 kaso ako. Kaso ko sa bayaw ko, kasi yung bayaw ko naman ay kinasuhan ako ng trespassing. Tapos kaso ko sa asawa ko, Okay. yung cyber libel, at isa pang kaso na Bausi 9262. Maharap ako sa mga korte niyan. Yung sa isang linggo kuya, akala ko yung makakaalis na ako. Sabi ko, may hearing ako ng Lunes, may hearing ako Miyerkules, Aba, marami. may hearing ako Biyernes. Yung WF. 3 kaso kuya eh. Sa iba-ibang branch yan ng korte. Kaya kailangan kong kumuha ng abogado. Yun. Ang bawat kaso sa akin, 80,000 80,000. 80,000 ang abogado. Bugado. Abogado. 240K na yun. RTC, 2.5 per appearance. Kapag NTC, katulad ng NTC lang ang trespassing. 2.5 lang yan. Ang RTC, 3.5 as per appearance. So sa isang linggo, ang laki ng perang kailangan kong pakawalan. Yun. Ang laki. So napakahirap ng kaso talaga.
lagi akong umupo sa witness stand. Tapos ang tapang-tapang ng mga tapang-tapang ng mga piskal pag tatanungin ka. Ang kalaban mo, pamilya mo rin. Pamilya ko lang din. Lahat ng kaso ko, pamilya ko lang. Yan. Yun. Tapos yun, hirap kuya, hindi ka ang hirap sa lahat yung meron ka ng kaso. Mm. Pinakamahirap sa lahat yung may kaso ka. So anong nangyari sa mga kaso mo na naisampas sa'yo? Yung sa MTC, acquittal. Acquittal. Oo. Yung Trespassing, sa misis ko, dismiss. cyber libel, tsaka Dismiss bawsi. Dismiss yung cyber libel, dismiss yung 9262 Mm. Bawsi. kasi nagkabalikan kami. Okay. So ang ano kasi pag nagkabalikan kayo ng asawa mo, Dismiss na agad yun. i-dismiss ng judge yun. Okay. Oo. So malinis na ako ngayon, lala ko kahit malinis ang pagkatao ko. Noong ikaw ay nagkalingap, pumasok sa Kalingap Charity Vlogging, may kaso ka pa noon? Wala na kuya, Wala na. wala na. Bago ko pumunta sa Kalingap, actually, bago ko pumunta sa Kalingap, siniguro ko muna maayos ko lahat yung problema ko. Mm. Dahil ayaw kong magpakita sa Kalingap na may marami akong problema. Pero nung panahon na yan, kuya, hindi pa ako kinakausap ng anak ko. Hindi pa. Hindi po. Medyo Galit sa akin. struggle ka pa noon. Galit talaga. Struggle ako. Galit ka pa. Grabe. Galit pa sila. Opo. Asawa ko, kinakausap ako pero plastikan lang. Plastikan lang. Oo. Kumbaga, sabi ko, ang hirap ng ganito na bilang isang ama, dapat ikaw ay namuno sa pamilya mo. Dadalhin mo dapat sa tama yung pamilya mo. Pero dumating yung punto na pati anak ko wala ng respeto sa akin. Pati, hindi lang anak ko buong pamilya ko sa side ko, hindi wala ng respeto sa akin. Ilan bang anak ni Dr. Lab? Isa lang po. Isa. Isa lang po. Okay. So, yung anak mo wala ng respeto sa'yo. Wala na pong respeto. Nung mga panahon na yan, wala na siya respeto sa akin. Baliw na ang tawag sa akin nung panahon na yun. Oo. Tapos yung asawa ko, hindi pa kami in good terms yung mga panahon na yun. Pero kasi nahiwalay ako eh. Na kumbaga sa ibang bahay na ako nauwi eh. Tapos bumalik ako sa kanila. Kumbaga ang pagkikisama nila sa akin, plastic na lang. Plastic na lang. So ramdam ko yun na nasakit kasi sa tuwing makikita mo yung anak mo, gusto mo yakapin. Yun. Pero yung anak mo, ayaw lumapit sa iyo. Kasi tinatakbuhan ka. Yung mga nasakit kasi sabi ko, isa lang anak ko. Lumayo pa sa akin. Ano pang gagawin ko? Kaya sabi ko, sana isang araw mapatawad niya ako at mabawi ko sila pareho. Kaya nung pagkatapos ng kaso kong kuya, sabi ko, alis ako. Gusto ko mga ibang lugar. Ayun. Gusto ko iwanan. Kasi kuya, pag nasa Manila ako, hindi ba iwasan, hindi ako babalik sa bisyo eh. Maraming tukso doon, maraming bisyo. Sila pa rin ang mga kaibigan ko. Sila pa rin ang mga kaibigan. Sila pa rin ang mga kaibigan ko. Sila pa rin nag-aaya sa akin. Mas pinili mong lumayo. Sabi ko, lalayo ako sa pamamagitan ng pagpunta sa diet kay Kuya Bal. At nagpasalamat talaga ako ng malaki dahil tinanggap niyo ako. Hindi niyo inaalam kung anong klaseng meron ako sa pagkatao ko. Oo. Okay, so yun no, mga kalingap at kabagis, halos nakalahati na natin yung video. Pero para sa full video, syempre panoorin nyo na lamang po sa channel ni Kuya Bal Santos Matubang. No? At trending to, mga kalingap at kabagis, trending po yung ginagawang pag-i-interview ni Kuya Bal Santos Matubang sa mga kalingap partners natin. No? So very interesting and kapupulutan natin ng aral ito pong talambuhay ng isang Dr. Lab, no? Bago at pagkatapos po pumasok dito po sa Kalingap, no? Na masasabi nating dumating sa punto na ika nga ay itinututwa na siya or 'di ba? Inaayawan na siya ng pamilya niya
anak niya, asawa niya. Pero 'di ba, nanatili pa rin siyang naging matatag. Pinaglaban kung ano yung dapat ipaglaban, 'di ba? Mabawi ang pamilya, baguhin ang sarili, 'di ba? Ilayo ang sarili sa bisyo, 'di ba? Kilalanin ang Panginoon, 'di ba? Lumapit sa Panginoon at kumbaga tanggapin lahat ng pagkakamali at magbagong buhay. So hindi pa huli sa lahat, mga kalingap at kabagis, no? Yung nangyari kay Dr. Love. Kumbaga, 'di ba? Kung nakagawa ka man ng maraming pagkakamali sa nakaraan mo, hindi basihan para sa Diyos 'yan na magiging ganun ka na habang buhay. 'Di ba? Tayo ay nag-i-evolve, nagbabago, at maganda lang kay dito kay Dr. Love ay inadmit niya yung kanyang mga pagkakamali at ay pinunuan niya yung kanyang mga pagkukulang bilang isang ama sa kanyang pamilya. At ngayon, itong mga pagbabago, no, sa kanyang sarili ay makikita nating na-i-apply niya na rin po, no? Binago siya ng kalingap kung tutuusin, mga kalingap at kabagis, no? Hindi lamang po pang panandali ang remedy o yung tinatawag po nating band-aid remedy ang kayang gawin ng kalingap, no? Kaya pong baguhin ng kalingap ang buhay ng isang kalingap partners, emotionally, spiritually, and financially, mga kalingap at kabagis. Isang example na lamang po itong si Dr. Love, 'di ba? From being drug user, 'di ba? Kasi umamin naman po siya na talagang nalulung din siya, no, sa ipinagbabawal na gamot noong mga time na 'yon. Pero pinilit niyang baguhin yung sarili niya para sa kanyang pamilya, no, mga kalingap at kabagis, no. At mabuti na lamang po ay meron siyang nasandalan. Sino po 'yon? Ang community po ng kalingap, mga kalingap at kabagis. Kumbaga binago ng kalingap di lamang ang kanyang buhay, di ba? Pati po ang kanyang pananaw sa buhay at masasabi po nating napakalaking inspirasyon talaga ng kalingap dito po kay Dr. Love. At ngayon po ay kumbaga sabihin na natin kung ano man yung paghihirap na kanyang ipinuhunan nung siya po ay nagsisimula pa lamang, no, bilang isang kalingap partners, ay ngayon po ay paunti-unti niya na pong inaani yung kasaganahan at kabutihang na idulot sa kanya sa community ng kalingap, mga kalingap at kabagis, no? Diba? Napagkalooban siya ng bahay na matitirhan diyan sa Dait via good sponsors, no, ng EDC. Napagkalooban siya ng mga gamit na noon ay pinapangarap niya lamang po, katulad po ng mga sasakyan, diba? At mas masasabi naman po natin, mga kalingap at kabagis, na di hamak na mas maganda ngayon ang buhay niya kumpara noon. Kaya once again, kay Dr. Love, congratulations. Pagpatuloy mo lang yan at sana wag ka nang lumihis, no, sa maling daan. Dahil pag nasa kalingap ka, di ba, may guide ka nila Kuya Bal para sa tamang daan at para sa success pa ng iyong buhay. So yun, mga kalingap at kabagis, kagaya ng dati, mag-comment na lamang po kayo sa ating comment section. At muli, maraming salamat po dahil mahaba ang ating reaction video ngayon at nasamahan nyo po muli si Jubilito TV Official. At muli po, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, subscribe nyo na po, Jubilito TV Official. Kung nagustuhan nyo po ang ating reaction video for today, paki-like and share na rin po, mga kalingap at kabagis, no? So hanggang dito na lang. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team Cos at ng Team Bios. As I always say, mga kalingap at kabagis, peace, God first. God bless po. Bye-bye!